Ipanin niyo ang trompeta. Magandang hapon sa inyong lahat. Napakaswerte ko naman at ang choir ay narito sa ating misa ngayong hapon. Talagang itiniming ko na third Sunday ako pupunta ng New York. Ngayon nasa ika-4 na linggo tayo ng linggo ng Kwaresma. Ang suot ng pari ay rose pink, so it should bring smile to our faces because today, this Sunday is Letare Sunday. Kasi ang mga mensahe sa mga pagbasa ay magbibigay sa atin ng tunay na kasayahan, kaligayahan at kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Mga kapatid, upang ihanda ang ating sarili para sa pinagsiglang pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin ang habag ng Panginoon. Para sa mga pagkakataong nagkulang kaming pahalagahan ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagpadala kami ng kabuktutan sa aming kapusukan sa halip na ng mga maningning mong halimbawa, Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong tinugon namin ang iyong pagmamahal ng kawalan ng utang na loob at iba yung pagkakasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ating alalahanin sa ating misa ngayon ang ating mga intensyon, mga pangangailangan at mga tao at mga kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng tulong at awa ng Panginoon. Lahat sila ay ating ilaad, idulog sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakakarimarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinilaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa mga pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta ay pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon.
Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Pinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo nakabilang sa kanyang bayan ay pinahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mailog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa mga sasanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay niutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksan yung nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko na ang lira kong hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hangarin, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito kung sa darating mga panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ang Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong magawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga ng Diyos para sa atin noong pamang una.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalatay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong si Kristo. Yung the other day, ako'y kumakain sa McDonald's and I overheard a guy next to where I was and merong lumapit sa kanyang babae, nag-uusap sila and after that, lumalis na yung babae, the lady, the girl went away and after a few seconds, the guy approached me and said, you know, hey man, kasi naka-street clothes ako. I just saved somebody. I just saved that girl. I just saved that woman. Ang sagot ko na lang, oh, that was your good deed for today. You saved somebody. Salvation, being safe, feeling secure, safety, redemption, salvation. I think that's the theme of our liturgy this Sunday. And that is why it causes us to be joyful, to be happy. That tare looks nice on you, right? You smile when you see somebody wearing pink because it's a color of joy. At the same time, it is a color of hope. Even athletes wear pink during breast cancer week all over the world. I see my favorite soccer team, Real Madrid, wearing pink because it is to honor those who are recovering or in this I would not call fight, but struggle against this treacherous disease or sickness. It is God's mercy, it is God's compassion that saves us. Ang habag at awa ng Panginoon ang siyang nagliligtas sa atin. Makikita natin yan sa tatlong mga pagbasa. So first reading, mayroong mga words doon na nakakatakot mapakinggan. Karimari-marim, I remember now, karimari-marim na pamumuhay, ang lalim na Tagalog.
but it is sa English, abomination, abominable life. Anong consequence nun? Yung sinabi doon sa Tagalog, winasak. Karimari-mari ng pamumuhay, nagiging bunga ay wasak na pamumuhay, pagkaalipin, nangyari sa mga Hudyo, dahil hindi sila naging tapat sa covenant, sa Ten Commandments, kinalimutan nila ang pagsamba sa templo, kinalimutan nila ang Diyos. So nangyari sa kanila, winasak, nawasak ang kanilang pamumuhay, pati ang templo, winasak ng mga Babylon, ng mga sumakop sa kanila at sila ay na-exile. So karimari ng pamumuhay, nagbunga ng pagkawasak at pagkawalan halos ng pag-asa kasi naging mga alipin. Pero sila ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Ang ginamit ang pagparus sa kanila ay hindi upang sila ay sirain o wasakin. Their punishment was not only to destroy them, not just to destroy, but to destroy them, but to teach them a lesson, to go back to the kind of life that they were called to live. But God did not abandon them. Nakita sa unang pagbasa, si Cyrus, Persian king, pumunta doon sa kanilang kinaroroonan at sinakop ni Cyrus ang kanilang mga taga-alipin. At sinabi ni Cyrus, pababalikin ko kayo at gagawin ko muli ang inyong templo. Yun nga ang ginawa ni Cyrus. So, ang awa at habag ng Panginoon, iniligtas sila at muling ibinalik ang templo sa kanila. At sinabihan sila, bumalik kayo sa pagkatawag ng Panginoon sa uri ng buhay na kayo ay itinalaga ng Panginoon. So, because of their infidelity, they were destroyed and punished. But their punishment woke them up, and God inspired a non-Hebrew king to show them God's mercy and God's forgiveness so they will whole again. And then sa second reading, St. Paul to the Ephesians, ang biyaya ng Panginoon ay ang kaligtasan ng Panginoon ay biyahatad ng Panginoon o hatid ng Panginoon ay isang grasya, isang biyaya na bakit ipinagkaloob sa atin na hindi naman tayo karapat-dapat. The only reason is because God loves us. The only reason why God would still love us in despite of everything and the kind of life we live, it is because God loves us. Again, His mercy and compassion is the thing that saves us. So St. Paul is saying to the Ephesians, as he is telling us, live by faith. The only response, the only way of expressing our gratitude is live by faith. But napakadaling mamuhay sa pananampalataya kung lahat ay masaya, kung lahat ay okay, kung lahat ay magandang takbo ng buhay natin. It is a lot easier to live our Christian life and live by faith. The challenge is when things go wrong, when things go the way we don't like them to be, when challenges or dark moments come out to our life, then it's a lot difficult to live by faith. But it is exactly and precisely during those moments of trials that we have to live according to what our faith tells us to be and to live by. Because this is where God is best experienced. I think our life will tell us the best moments we have, or maybe the best prayer we might have uttered, are prayers we have said in moments of difficulties and sometimes on the verge of hopelessness. Those are the best prayers we might have prayed addressed to God. And it is during those moments that we encounter and experience God's mercy and God's love. It is only in God's mercy that we are able to experience God's presence. So live and be convinced of that. Then in the gospel, we have how best can we respond?
how best can we live, or what kind of life we ought to be living by, for us to be able to, in a way, not just to merit, because we cannot merit God's grace, or the best we can do is just make ourselves worthy of it. The gospel says, walk in the light, walk in the light. And the light is Jesus Christ himself. Walk in the light. Walk in goodness, walk in justice, walk in peace, walk in mercy, walk in compassion, walk the way that Christ has left us, the way of the cross. In all those stations, there is always experience or the awareness of God's mercy, God's truthfulness, and above all, God's love. Easier said than done, because a lot of times, mas pinipili natin ang mamuhay sa kadiliman kasi nakatago, hindi tayo nakikita. It is the reason why people would prefer to walk in darkness, because they want to stay hidden. But that is not a way that Christ has left us. Christ's child in the gospel says, walk in the light, walk facing the Lord, walk in front of Jesus, have Jesus in your life, have Jesus in your heart. Because only there when we can really experience and see God's mercy is ever present. Somebody said, worry about nothing, but pray for everything. Worry about no one, but pray for everyone. I think that's one way of living in the light. One way of being God's mercy and God's compassion to other people. Yes, God's mercy and God's compassion is a gift, especially during this Advent time, where we have maybe to live by and focus on this graciousness of God in His mercy and compassion. We all are in need of this. Kailangan natin ng awa at habag ng Panginoon para tayo magpatuloy sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. And we have the experience of reconciliation, confession. That is the best place, I think, where we can receive these two gifts and experience these two gifts of God's mercy and compassion. May every day, as we experience God's mercy and compassion, we may be a source of compassion and mercy to others as well, especially people whom we might not have in communication with for quite a while. Maybe family members, parents, or brothers or sisters, or someone we have a grudge against or not in speaking terms. Maybe it is popular during this time that of Lent, almost past halfway Lent, for us to be able to experience the real celebration of Easter. There was somebody said, I think it was Pope Francis who said, if you have hatred in your heart, then you have not experienced my real mercy and compassion. Because one person who has experienced God's mercy and compassion cannot but be merciful and compassionate to others as well. May that be true always in our hearts, in our lives, every day. God bless us all. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kinaroonan ng mayuma. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, umumulang paparito at magkons ng abuhay at ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolikang, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating ihiling, ihalad, at ilapit sa Panginoon ating mga pangailangan, kahilingan, na nananalig at sumasampalataya na mga ito ay kanyang pakikinggan. Para sa simbahang panlahat at lahat ng taong may mabuting kalooban, nawa, lagi silang maging maagap sa pagtugon sa panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, ng mga propeta ng Diyos sa ating paligid, naway dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa lahat ng magulang at mga guro, naway magtagumpay sila sa pamamatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para pahalagahan ang pagmamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa lahat ng nasasalabid sa gusot ng kanilang masasamang ugali, naway makatagpo sila ng halimbawa ng mga santo na kanilang pinapasiglang magpakalag sa anumang nakakapigil sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo. Para sa mga may sakit, walang tirahan at walang hanap buhay, naway ang pakikisa ng Kristiyanong pamayanan ay maging para sa kanila isang kasangkapan ng dakilang kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. O aming makapangyarihan, narinig mo ang aming mga kahilingan, aming mga pangailangan. Kami ay sumasampalataya na mga ito ay iyong ibibigay at pagkakalob sa amin. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagisipag-alay, alakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin siya, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakal mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban. Ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos ng maligay langit at lupa, sa kaligtasan, pinagmanaman sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaligtasan, sana sa Am naming banal, ikaw ang bukal na ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Timoteo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa O iyo ang kariyan, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig, sa daigdig na ito. Sa kalooban mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong kanilulugod ay lagi naming maisaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat. Bago natin ibigay ang final blessing, in behalf of the Filipino community, Our Lady of Pompeii, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to our Mass Presider and homilist for presiding the Holy Eucharist, and then for his very wonderful and meaningful Lenten message to each and every one of us. Thank you, Father George Atok. And then, invitation para sa lahat sa ating mga kaganapan dito sa ating parokya. Sa darating na Marso by 27 and 28, that's Friday to Saturday, starting 8 p.m. to 2 p.m. sa Saturday, magkaroon tayo ng pabasa ng pasyon. So you're all invited for the pabasa ng pasyon dito sa Filipino Community Center of Our Lady of Pompeii Church. That is on March 27 and 28, Friday 8 p.m. to Saturday 2 p.m. And then reminders to each and everyone that on March 29th, it is already the Palm Sunday. And there will be a Reconciliation Monday on March 30. And we have this Holy Week schedule. On April 1st, Wednesday, 6:30, the Mother Perpetual Help Novena Mass. April 2nd, Thursday, 7 p.m., that is Holy Thursday. We will have the Last Supper, at the same time the washing of the feet. And April 3, Friday, that's Good Friday, 9 a.m., there will be a Brooklyn Bridgeway of the Cross. And then 3 p.m., we will start our Good Friday celebration, the parish service, together with the 7 last words.
And then 7 p.m., Veneration of the Cross and the indoor procession. At saka April 4, that is Holy Saturday, 8 p.m., our Easter Vigil Mass. And then sa Easter Sunday, we have the regular Sunday Mass, that is our Easter Sunday Filipino Mass. And there will be children's Easter egg hunting. And we are all also reminded sa ating mga activities that we have every Friday of this Lent, we have the Stations of the Cross here in our church. 3 p.m., that is the Italian Station of the Cross. 6 p.m., the English Station of the Cross. And then 8 p.m., another Station of the Cross led by the San Lorenzo Ruiz Choir. And we also reminded that every Friday we have the Vespers at 6:30 p.m. For more information and clarification, I think we will just distribute this brochure. Okay? Thank you and maraming salamat po. Of course, I almost forgot to the San Lorenzo Choir for making our celebration more meaningful and enjoyable because it is Litara Sunday. Thank you also for coming with us. Akala ko part ko yung papasalamatan ng choir. Anyway, thank you for having me. Thank you to Father Walter for giving me asylum for a couple of days here at Aledium Pope. Yung parokya na kung saan ako naka-assign ngayon, nasa Vancouver, it's a Don Bosco Parish, it's 85% Filipinos. Kaya ako na-uproot from New York, dinala ako doon sa Vancouver. Hindi naman nangahulugan na yung mga roots ko ay nandun na rin. So, yung aking mga roots ay nandito pa rin sa New York. So that's why every now and then I make an appearance to connect with my roots. So if you happen to find yourself in Vancouver, just Google me out at Our Lady of Good Counsel Church. Hopefully see you sa May. Pag may pera, may panahon, I can come back for the ordination of Brother Uping. Otherwise, sa Flores de Mayo na lang. Still, May pa din. Sumanyo ang Panginoon. Magsiyuko at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Panginoon, lingapin mo ang iyong mga anak, iligtas sila sa lahat ng panganib, at patnubayin sila sa buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.